Dito muna tayo kay Leni Robredo, kay Attorney Leni Robredo, nagagalit yung iba, no, dahil sinusuportahan daw o sinuportahan daw po si Benhur Abalos, mga kababayan. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Isa sa mga nagagalit din dyan, nakikita ko mga bossing, yung mga DDS. Kasi biruin nyo, lagi nilang sinasabi, paulit-ulit yung sinasabi nila na, lumalakas kami. Sabi ng mga DDS, putragis, makikita mo yung kanilang mga yung mga campaign rally nila, yung mga nirerentahan nila na basketball court. Oh, hindi pa mapuno eh. Kalahati na lang ang gamit, hindi pa mapuno, mga kababayan. Eh dito, sa pula, di ba? Nakita nyo naman kapag ka nag-campaign rally, mga bossing, dumog talaga. Ang daming tao talaga. Tapos, ngayon, yung sinasabi ng mga DDS na sila ay lumalakas, baka itaas nyo yung kilikili nyo gano'n, itaas nyo yung kilikili nyo. Umamoy kayong gano'n, baka yun ang lumalakas sa inyo. Yung putok ninyo. Di ba? Ayaw nilang makita na nagsasanib puwersa, yung pink at red. Kasi yung naratibo nila na lumalakas sila ay mahihilaw. Di ho ba? Mahihilaw. Walang ebidensya na sila ho ay lumalakas. Yung pa-EDSA nga nila Harry Roque, anak na tinapa. Si Harry Roque pumunta doon, 30 kasama. Hindi pa sabay-sabay mga magsalita. Laban ng kasamaan at kadiliman. Baka laban ng kabaklaan. Di mo ba? Ngayon, eto. Leni Robredo endorses Benhur Abalos for Senator. Siguradong tutulungan niya tayo. Matagal na naman palang magkaibigan yung dalawa. Anong pinuputok ng butse nyo? No? Doon sa mga nakikita natin at alam natin na tutulong talaga sa gobyerno, syempre yun yung iluluklok natin. Sabi ko nga ho sa inyo, mga bossing no? Yung sabi ni Nimbus Cloud, kabaklaan at katsorbahan. Sabi ni Nimbus Cloud. Ganyan naman kasi si Roque. No? Puro hindi mo alam, puro kabalbalan yung mga pinaggagawa. Tingnan nyo mga kababayan, sabi ko sa inyo, hindi ako boboto straight ng alyansa. 5 lang siguro ang boboto ko. Pero meron akong Kiko Pangilinan, ipapasok ko yan. Meron akong Heidi Mendoza, ipapasok ko yan. Mayroon akong Mark Gamboa. So yan po, mga kababayan, yung mga tao na yan, individual po na yan, mga bossing, kumbaga, magkakaiba po yan na grupo. No? Ako naniniwala ho ako, mga boss chief amo, sir, na yung opposition po, ang gusto niyang mga yan, lumago at umunlad din. Opposition opposition yung sinasabi ko. Opposition hindi po pogosisyon. Kasi yung opposition, yan po, yung mga original niyan, sila Pangilinan, si Kiko Pangilinan, De Lima, yan po yung mga opposition, mga kababayan. Attorney Leni Robredo, yung pogosisyon po na nagpapanggap na sila po ay opposition, yun, sila Duterte yun. Wala na pong ibang inisip yun kundi manira sa gobyerno. Ayun, nasa oblo. Di ba? Pogosisyon, yun ang siguradong magandang pangalan sa kanila, hindi opposition. Kasi wala silang lugar sa gobyerno Kaya ipinagsisiksikan nila na sila ay opposition Di ho ba? Pinagsisiksikan nila, kami ang bagong opposition. Putik na yan. Nag-o-oppose nga, puro naman kasiraan lang. Hanapan mo ng ebidensya, wala namang maipakita. Kaya, ang pwesto nila, pogosisyon, mga kababayan. Sabi, isa lang din po ang pakay o ang gustong mangyari ng tunay na opposition po. Umunlad ang bayang Pilipinas. Yun nga lang po, hindi sila, kadalasan, hindi sila pabor doon sa kung paano yung way ng gobyerno, kung paano yung way ng administrasyon. Kaya, nagmumukhang nagsasalpukan po. Pero iisa lang po ang agenda niyan. Parehas pong umunlad ang Pilipinas. Nakita nyo naman ho, mga kababayan, yung mga kakamping. Dati, asaran, bardagulan, di ba?
kakamping, tsaka red. Sobra. Ngayon ho, mga kababayan, nakita nung mga kakamping, okay naman pala si Pangulong Bongbong Marcos eh. No? Ayos naman pala yung tungkol sa West Philippine Sea na isinusulong namin. Maganda ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi kagaya nung mag-jet ski. Hanggang ngayon hindi nagamit yung jet ski. Ibinebenta na yata yung jet ski, no? Reason for selling daw nasa ibang bansa na. Yung nasa ibang bansa na daw yung may-ari, mga kababayan. Di ba? So ngayon, eto nakikita nila nagtutulungan. Ang kakamping at ang gobyerno, ang administrasyon. Kaya yung mga DDS, ayun ho, tuloy-tuloy na lang ang iyakan. At ako ho, naniniwala mga kababayan na meron din pong boboto doon sa mga kakamping dito po kay Benhur Abalos, mga bossing. Ganyan lang no? Kaya ang matitira ho dito na kulelat, mga kababayan, yun po, yung mga DDS na hanggang ngayon po nag-iiyakan sa 20 pesos na bigas. Yun na lang ho. Tingnan niyo naman yung mga kandidato nila. Si Buloyski. Si Buloyski kasi, ewan ko kung ang turing nila diyan kay Buloyski, yan yung Santo Papa nila. Di ba? Si Buloyski. Nasaan ang kandidatura nun? 20 pataas. Baka nga hindi 20, baka masabihan nyo pa akong fake news. Baka, Mark Ramos, fake news ka. Bakit naman ho? Hindi umaabot ng 20 si Kibuloy. Nasa pan 30 si Kibuloy. Diba? Yung Jimmy Bondok. Magkakasama lang ho sila doon. Mga bossing. Meron na pumapasok sa survey, dalawa. Yung Bato de la Rosa at yung pangalan si Bungo. Si Bungo at si Bato de la Rosa pumapasok sa survey. Kaya lang hindi maintindihan yan kung ano reaction nila. Mixed emotion yan, dalawa na yan. Papasok nga sa pagkasenador, papasok din naman sa ICC. Saan ka pa? Di ba? Kung ako papipiliin, di bali nang hindi ako manalong pagkasenador. Wag lang ako maipasok sa ICC. Wag lang akong makulong. Nakita nyo ho, mga kababayan. Ito po ay yung nakikita nating pag-aalyansa ng dalawang kulay, pink at red. Kaya po naman, yung green, berde. Di ba? Kaya naman po yung green, napag-iiwanan na ho. Tapos, ang maririnig mo pa, doon sa berde, mga kababayan, yung kanilang mga plataforma de gobyerno, paninira kay Bongbong Marcos na ating Pangulo. Paano ka naman gaganahang iboto yung mga yan? Yung team pinabili ng suka. Ang inaantay ng sambayan ng Pilipino, mga bossing, ay yung plataforma de gobyerno. Kaya pupunta sa campaign rally mo ang isang Pilipino para pakinggan ano ba ang sasabihin at itutulong at plano nitong tao na to para sa aming gobyerno. Putik na yan. Kada sila mapapanood ng sambayan ng Pilipino. Tama ba? Sambayan ng Pilipino. Kada mapapanood sila ng mga DDS. Ano maririnig mo? Si Bongbong Marcos ay adik. Mag-ano ka na, magpa-drug test ka na ulit. Magpa-hair follicle test. Paulit-ulit na ganun. Paano iboboto yan? Kaya yung mga kandidatura nila, mga bossing, andoon sa dulong-dulo ho. Dulong-dulo, as in dulong-dulo. Meron tumutulong nga sa kanila, si Honasan nga. Yung sabi, kakalap tayo ng pirma para kay dating Pangulong Duterte. Kahit umabot ng 100 milyon yung mapapirma mo, Honasan, hindi uuwi yung tatay nila. Kaya naman ginagawa lang yan ni Honasan, mga kababayan. Dahil tumatakbo kandidato Kailangan mapag-usapan yung kanyang pangalan. No? Kailangan kumbaga, umangat yung kanyang survey. Wala Hindi umaangat Di ho ba, mga kababayan? Saan tayo ngayon pupunta?